Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. So, welcome sa isa naman pong panibagong episode na ating kwentuhan at dahil malapit na ang mahal na araw ay meron tayong mga babalikan ng mga bagay-bagay. Katulad na lang ng mga pamahiin na usually pinapasa ng mga matatanda sa atin. Halimbawa kapag pagdating ng Biyernes Santo ay bawal na maligo pagsapit ng alas 3 ng hapon. Marami tayong pag-uusapan, marami tayong pagkukwentuhan tungkol dyan. So, ngayong araw na ito ay makakausap tayo para mag-share ng mga bagay-bagay about sa mga nakagawian natin tuwing Holy Week. So, let's all welcome Ate Moning once again. Hello, Ate. Hi, Gab. How are you? Ito, okay naman. So, ito ate, dahil maglo-long weekend na, ano yung siguro few weeks from now, as we record this episode, so meron ka na ba naiisip na pwedeng gawin for the long weekend? Long weekend? Oo. Sa totoo lang, kasi depende yung long weekend na yan sa trabaho. Kahit mag-Holy Week na. Trabaho mo at yung trabaho mo sa media, trabaho ko as VA, walang kinikilalang Holy Week yan. So, ganun pa din. Saturday, Sunday pa din ang ating Pero wala talaga kaming nakaplan na bakasyon ganyan. Kasi traditional yung family namin. So kung talagang yung week na yon is devoted for prayer, mga pagpa-practice ng mga Catholic practices, ganyan. Bisita iglesia, mga pabasa, yan. Eh nga pala, pakilala kita kay Konsehala Ani, ayan. Hello po, magandang hapon. Nasa kasi ako ngayon nasa mga biyanan ko sa Nueva Ecija. Nagpapabasa siya ngayon. So I thought pumayag siya sumama sa ating episode for today. Ayan. Ayun ate. So ito, pag-usapan naman natin kung ano ba yung mga ipinasa sa atin ng mga nakatatanda sa atin, yung mga lolo't lola natin at mga kanununuan natin na usual na paniniwala tuwing mahal na araw. So una dyan ay yung bawal maligo pagsapit ng alas 3 ng hapon tuwing Biyernes Santo. So ano ang nakikita mong basis para dyan? Siguro si Consi, siguro maaari niya ma-explain bakit may ganyan. Sige po. Si Consi Hala, Ani muna. Yes. Opo, bakit daw? Saan daw po kaya ano daw po kayong pinagmulan nun? Yun ang sabi ng mga ninuno pa namin nung araw na wag kang maliligo ng pagka Biyernes Santo at yung tubig ay may dugo, lalo na sa tanghali. May ganon. Pero pag kasi kung halimbawa kung ganun pala, hindi po nakita ng tubig. Mag-iimpo ng tubig, pang inom ng tubig. Yun ang Ngayon ko lang nalaman yan kasi kami, kaya nakalakhan ko naman sa generation ko, kaya bawal dahil magkakasakit ka kapag ka. So, yun naman ang ko doon, na abutan ko. Magkakasakit. Iba pa sinasabi, pagka Friday, huwag kang aakyat sa puno. May bago. Huwag kang aakyat sa puno. Bakit kita? Kasi kapag ikaw ay nasugatan, hindi ka agad gagaling. May ganon. Ito siguro, ano rin ko lang doon sa Di ko lang sure kung masasabi kung totoo ba itong nangyari sa akin. That was 2011 na naligo ako ng Biyernes Santo. Alam ko, medyo may medyo masama na yung pakiramdam ko noon. Na Biyernes Santo, naligo pa ako. Tapos kinagabihan, ayun na, nilalagnat na ako. Tapos nadjejebs na ako. Ganyan. Hindi ko alam kung yung pangyayari. Basta to the point na yung tipong jebs ako ng jebs. Inom din ako ng tubig. Parang ang ending, na-dehydrate na ako. So, nung parang Easter Sunday, dinala ako sa manggagamot, sa albularyo. Parang ang sabi do, parang nabati daw ako, ganyan. Nabati ka? Oo, may sila may orasyon na, may yung doon sa papel na parang, manipis siya, tapos may mga sulat-sulat ng dasal, ganyan. May orasyon, tapos nilalagay sa tubig. Ang
ko, yun yung iinumin ko para mawala yung sakit. Ayun, nawala naman. Sinamahan ko na rin ng gamot. Tapos nung maano-ano ko na pagdating ko sa doktor, nung time na siguro mga Monday na nagpa-doktor naman ako. Ano daw, ang kwan daw ay yung tubig. So, isa yun sa dahilan kung bakit ganun yung nangyari na ako ang nag-diarrhea dahil doon sa tubig na inom ko. So, May dugo nga kasi yung tubig, kaya kasalanan mo yan. Sinasabi. Namamatanda ng araw. partida hindi naman talaga may literal na may dugo doon sa tubig. Pero ang ano din nun, nung taon din na yun, parang yun din lola ko. Siguro pero hindi mahal na araw nangyari na ayun nga, nagtae din sila. Pero ang ayun, from then on, lagi na kaming bumibili ng tubig, na mineral water na may inom. Dahil do sa tubig na madumi. Siguro ito rin, isa pa, ayun, bakit sinasabi na na ito, yun nga rin, bakit daw bawal masugatan at matatagalan na gumaling. So, anong tingin yung paliwanag dyan? Ano daw pong paliwanag? Ay, hindi ko may paliwanag. Kasi, hindi ko man naranasan. Sa part namin, wala kasi kaming naakyat na puno. Kaya kahit may puno, wala kaming aakyatin. Tapos, sabi pa na matatanda nung araw, pag alas 12 na, kumuha ka na ng mga dahon ng bayabas. Basta, dahon ng guebano, yung mga dahon, para daw gamot daw yun. Sabi nila. Kung sumasakit kay tiyan mo, pwede mo inumin. Yung pantapal. Oo, yeah, pwede. May oras po ba Alas 12 raw ng tanghali. ng Biyernes Santo po? Pag daw Biyernes Santo, mabisa raw na gamot yun. Tapos po ano yun? Pang buong taon na? Yun ang nila. Pero kami naman, hindi naman namin din ginagawa. Alam naman tayo, pasaway na. Yung panahon na yun. Lalo na ngayon, di ba? Marami ng pasaway. So ito, Hindi na narinig. pagdating naman do sa bawal magingay, for sure maintindihan natin yon na napako, namatay ang Panginoon ng alas 3 ng hapon. So, ano yung din natin na isit rin ba? Hindi lang siya pamahiin tingin natin. Ano rin po yung masasabi ninyo? Bakit ganun na bawal din ang mag-ingay pagsapit din ng alas 3 ng hapon? O kaya Kasi pagdating nga, yun ang oras ng paghihirap ng Panginoon. Kumbaga sa kwan, dapat magnilay-nilay ang tao. Yung sila, magsisi ng kasalanan, para naman nun, gumaan ang ng buhay ng tao. Kaya hindi dapat ipagsaya yung oras na yun. Tama naman po, tama naman. So, ito po, siguro nung mga nagdaang mga taon, ito siguro sa tingin niyo lang din po, dahil tuwing sasapit ang mahal na araw, lagi tayo nakakaramdam or na mainit ang panahon to the point na, ayan, doon natin nararamdaman yung mainit na panahon sa buong taon. So, sa tingin niyo po ba ay parang penitensya na rin ba to sa atin na makaranas tayo ng mainit na panahon? Ganun na rin. Ganun na rin po yun. Isang penitensya sa atin. Ako, saktuhan lang. Nasakto lang talaga na yung Roman calendar na yun ang ko naman doon. Medyo hindi siya, for me, hindi siya penitensya. Kasi talagang nag-a-align lang yung kalendaryo natin at yung ating panahon. So, tapat lang. Natapat lang. Oo. Kasi may mga taon, ewan ko dito Tita Ani, lalo sa Bulacan, may mga siguro isa or mga 3 or 4 na beses na nagpo-posisyon kasi kami kapag mga Miyerkules Santo at Biyernes Santo. Parang may recollection ako na may mga taon na nade-delay yung procession kasi umuulan naman. So hindi parang lang talaga para sa akin, parang wala naman siyang divine na na purpose na ganon. Nagkataon lang talaga. Sa bagay. Nauna po ba dito pag mahal na araw? Merong na ganun. Yun. Hindi naman din lagi. So, ito naman po. Dahil next naman natin ay yung pagkumpara natin yung mahal na araw noon at saka yung kung paano ba natin ginugunita ang mahal na araw ngayon. So, yan, sakto. Una dyan ay ang pabasa. So, for sure dyan sa inyo, buhay na buhay pa rin ang pabasa
So, paano niyo po napapanatiling buhay ang tradisyon na ito? Yan naman minsan lang naman siya sa isang taon na ika nga idadaos natin. Pag lang naman mahal na araw. Hindi naman mabigat na pasanin, di ba? Parang panata mo na rin, ganun siya. May Ayun. raraos mo kahit simpleng handakin lang. Mm. Pagagayak pa lang. So, sa panahon pa rin po ba ngayon, nanay, ay Konsi, ano na po, meron pa rin po ba ng mga bata na sumasama po sa inyo dyan na para sumali, para dyan sa pabasa po? Yun na nga po nakakalungkot. Wala nang bata na maano sa ganyang panahon na pagbasa, wala. Puro ang ano ngayon ng bata ay cellphone, gadgets. Kakalungkot lang. Kasi pag dumating ang panahon na wala nang magbabasa, malamang sanahin ko ang pagbasa ng tissue. Yun ang totoo dun. Sa inyo po, sa pamilya po ninyo, nanay, meron po ba sa inyo na mga anak o apo po ninyo na sumasama pa rin po sa inyo na ganyan po, na mag-ano ng pabasa? Wala rin po. Kasi mga anak ko malalaki na, may mga trabaho na. Yung apo ko naman, pag dito lang sa bahay, nakukunan mo, pero paglabas na ayaw na. Okay, sige po. Siguro ano din po, ito, ikaw ate Muning, until now pa rin ba? Every year pa rin ba kayo na bisita iglesia? Personally, sinimulan namin siya. Nito lang medyo may work na ako. Kasi hindi yun kasama dun sa checklist ng pamilya namin eh. Pero oo, kung hangga't may pagkakataon na nagbibisita iglesia talaga kami. So far do sa pagbibisita iglesia ninyo, ano na yung mga simbahan na napupuntahan ninyo at usually ano yung mga ginagawa nyo rin pag nagbibisita iglesia? Kasi sa Bulacan, ang daming simbahan na magkakalapit eh. Imamapa mo nga yan eh. Tapos to the point na napansin ko last year, yung may mga ito segue lang. Pinakita ko yung Jollibee mismo. Sa bawat Jollibee stores, meron silang mapa na, ito, nandito ka sa branch na to. Ito yung mga malalapit na simbahan. Parang ganon. So, yun, yung una, yung planning, ano talaga yun. Ako yung nakatoka doon, saan pupunta, gaano kalalapit. Tapos kapag nagpupunta ka doon, ano lang, mostly Stations of the Cross. May iba kaming nakikita na nagro-rosary. Yung iba naman, ang ginagawa, di ba? Tama ba, Tita Ani? Pitong simbahan. Yung iba, ginagawa nila, 14. Kasi, yung Stations of the Cross, di ba, ang 14 Oo, ba yun? 14 no, Kung 14 ilan yung yan. Stations of the Cross, 14 yan. dun, so 14 na simbahan, kada isang simbahan, yun yung prayer. So, imbes na yung isang may mga friends ako na gano'n eh, na dinodoble nila yung bilang. So, I guess talaga siya, iba-iba per family, iba-iba per saan na nakasanayan. Ang pinakapasaya pa doon, Sige. if natapat ka ng nagbisita iglesia ka tapos Monday, Thursday, inabutan ka ng gabi, mayroong tradition ang tawag karidad. Narinig mo na ba yon? So far parang hindi. Okay, sa karidad, yung mga nagpa-participate doon, mostly mga parish o kaya yung mga sub-pastoral groups, nagpapakain sila. Kasi karidad parang act of grace, act of mercy, parang ganun. So, nag-shell out sila, nagluluto, nagpapakain ng mga nagbibisita iglesia. So, yun yung doon, may exciting part doon. Kung gusto mong mag-food trip din on the side, nakakakain ka doon. Basta magtatapat mo yung bisita iglesia mo ng Monday, Thursday. Kayo po, Konsi, nakakapagbisita iglesia rin po ba kayo? At saka ano po yung mga simbahan na napupuntahan po ninyo? Hindi ko pa po nararanasan eh. Ayan, sabihin mo na sa mga anak mo. Hindi ko pa nararanasan na magbisita iglesia. Pero gusto niyo rin po? Paano ginagawa doon? Yes po. Gusto ko rin po sana. Will. Ayun. Ang alam ko rin po, nanay, may mga simbahan po. Nag-organize ng bisita iglesia. So, kalimitan, nagpupunta sa mga malalayong probinsya para doon mag-Stations of the Cross. At nakikita ko rin doon sa mga announcements nila, siguro mga kalimitang presyo, parang mas 1.5 o kaya 1,000. Kasi kasama 1 to 1.5. Kasama na yung bayad doon sa bus, kasama na yung t-shirt. Hindi ko pa sure kung may pagkain pa yon.
Pero ayun, may mga simbahan din na nag-organize ng mga bisita Ay! iglesia po nila. Tatay. So, ayun, bago pa sumapit yung mismong Huwebes Santo, nakapagbisita iglesia, nakapagdasal na po sila. So, ayan. Ikaw Oo. naman ate, siguro before ka Mm. before ka na kuwan pa, na maging engaged dito sa mga ganitong klaseng religious activities. So, ano ba yung mga usual na ginagawa mo rin noon ng time na hindi ka pa nakakasama sa mga ganitong klaseng babae? Ayan. Okay. May dogs. Nung bata pa ako, mostly ano talaga kami, kasi lumaki ako na may lola. So medyo maano yung foundation natin diyan. Mabigat, matibay yung foundation natin diyan. So usually nagsa-start kami ng pabasa. Ayan. Pupunta kami doon sa side ng father ko sa San Ildefonso. Doon yung mga side ng pabasa. Sa ano naman, pag mga Holy Week proper, ayan, magsa-start kami sa Palaspas. Actually, hindi eh. Yung ano kasi, yung start ng Lent ay doon sa Ash Wednesday. Ash Wednesday muna. Tapos, pagdating ng Palm Sunday, ayan, sisimba ka Palm Sunday. Tapos, usually, Monday or Tuesday, may mag-o-organize ng yung confession. So, dadaling kahit bata pa kami, nadala kami doon ng nanay ko, ng lola ko, ko-confession kami. Tapos, yun na, Wednesday, tapos Fridays, doon yung mga prosesyon ng gabi. Yung nagsa-start siya ng 6 or 7 ng gabi, tapos hanggang sa mga 10, ganyan. So, nagpo-prosesyon kami doon. Yung Thursdays, dati wala kaming ginagawa pag Thursdays, pero yun yan, nung medyo may nakaka-LL na kami, nakakapagbisita iglesia na. Tapos, Saturdays, nagsuswimming kami. Oo, yun ang kasi di kami naligo ng Friday ng Friday. mula alas 12, hindi na kami naligo, wala kaming ginawa. So Saturday, ayan, mag-aano na kami, swimming na kami talaga. Tapos Sunday yung pinaka salubong sa Easter umaga. yan. Mm. Ito, naalala ko pag Easter Sunday. Di ba? Natatawa ako nung one time umattend ako ng salubong. May kakanta pa dyan na bata, tapos suntunado ko yung boses. Oo, bibitin pa yung bata. Hanggang ngayon, Ibibitin may yung gano'n bata. naman. May So, gano'n hanggang ngayon. So ayun, ito pa. Siguro di ba, pagdating ng Biyernes Santo din, bawal kumain ng karne, baboy, manok, baka. Mhm. So, ang resort mo na ay kakain ka lang ng isda. So, Mhm. anong kalimitan na pagkain niyo sa bahay pag ganito Pag Biyernes Biyernes Santo? Santo, depende sa bulsa. Pag medyo mahirap kami, wala kaming nung bata pa kami, syempre hindi naman lagi LL, sardinas, saba mackerel, yan ang staple. Wow, mackerel. Mura lang kasi yung saba mackerel, yung sa Ay, hindi lata. lata ba yan? Tapos, oo, yung Saba. delata. Tapos, usually mga nilagang kangkong, mga gulay, yan. Ngayon, kung medyo nakaka-LL naman, yung mga lumpiang sariwa, pero walang walang sahog na baboy. Yun. Minsan, isda, yung aktol na isda, mga tilapia, pritong bangus, or inihaw na bangus. So, Kaya, din, pero munggo. munggo. Oo, tama, munggo. Nagmumunggo din kami. Walang sahog. Ang sahog ay tinapa, hindi giniling. So ito Ano pa ba? ate, ganyan ba? So dahil ito, kung pagdating naman sa TV, usually, kapag binge watch ka pa rin ba ng mga magagandang pelikula? Paano? Binge watching? Yeah. Hindi ako kasi ma-binge watch talaga. Hindi ako nagbi-binge watch talaga kahit mga normal na araw. Pero I know some friends na yun ang ginagawa, nagka-catch up sa binge watching, or nagbo-book sila ng trip sa beach, ganyan. Lumalabas talaga sila sa Metro Manila. Karamihan sa mga kaibigan ko nasa Metro Manila, ganun ang gawin.
babawi, lalabas, babalik sa probinsya. Not necessarily sa probinsya nila. Magbo-book ng mga staycation, ganyan. Pero, yun, para maka-catch up daw sa pahinga. Yun ang sinasabi nila. Okay. Pero ito ate, siguro sa inyo, pag ano ba, noon din ba, mas naririnig niyo pa ba yung mas naririnig niyo pa ba yung yung ingay ng pabasa dati? Even now, kapag ganitong magmamahal na araw o kaya pagdating ng Huwebes o kaya may Santo, na-observe niyo pa rin ba na tahimik or meron pa rin ba kayo naririnig? Ingay pa rin. Ano, Tapos, nakakamiss nga party-party. yan eh. Nakakamiss yan kasi depende talaga sa kung nasaan ka ngayon eh. Kasi unfortunately sa amin, siguro dahil sa proximity namin sa mga palengke, sa mga mall, sa kalye, hindi na siya, hindi ko masisisi sa lapit namin sa palengke or sa mall eh. Parang talagang iba na ang panahon. Yung tahimik, oo, nandyan pa din siya. Pero yung alingaw-ngaw ng pabasa or yung mga taong maglalakad na namamanata, at least sa area namin, bawas talaga siya. Nabawasan talaga. Dito naman sa biyanan ko, sa Nueva Ecija, at least meron pa din naman, tulad nito, nandito nga ako sa pabasa ngayon, so meron pa rin naman. Kaya lang, yun nga, ang mga kasama namin dito, mga nasa senior na, yung mga kaedad ko, sa either nasa work or sila yung toka sa kusina, yung naghahanda ng mga ganap. Yun. Pero yung mga nagbabasa talaga actually, mga may edad na. So ano talaga siguro may factor yung geographical location, meaning kung kung nasa malayo ka sa epicenter ng Metro Manila, medyo malakas pa din or meron pa din. Pero once napapalapit ka sa metro, parang nababawasan na. Ito naman ate, siguro meron ka bang mga pamahiin dati na hindi mo nasunod kung maliit pa? Or yung habang lumalaki ka? Baka mapanood doon ng nanay ko, pagalitan ako. Pamahiin. Definitely yung paliligo, sinusunod pa rin namin yan. Ayoko magaya sa'yo. Pero, ang hirap kasi. Ang hirap baliin ng mga, kung na-instill na sa'yo. Kahit na alam na ng logic, alam na ng isip mo na wala namang scientific basis. Ang hirap pa din eh. Ang hirap niyang baliin. Parang feeling ko yung pagkatao ko yung nagbabali. Pero having said that, siguro ang isa sa mga hindi ko talaga nasunod na pamahiin before, yung mga yung pagkain ng karne pag Friday. Actually, hindi nga pamahiin yun eh. Supposedly, turo talaga simbahan yun, abstinence. Oo, totoo. Hindi, nagmi-meet ako kahit Friday. Bakit? Pero pag Biyernes Santo Mahirap lang talaga labanan ng hindi. cravings. Oo, mahirap mo. Tapos di ba? Tabi-tabi na lang yung mga fast food. Iba, may mga local shops na lakas ng mga influencer mag-influence. Pero yung Friday talaga, ito observation ko Ito, pag kumakain ako ng fast food, may isa kasi na meron silang special offering tuwing Meron, oo. limited time lang siya. Pero pag yung isa naman, kilala natin lahat, pag bibili ka sa kanila nung usual na pwede nang kainin, pwede natin kainin na pang-ibas talaga ng Biyernes Santo. Alam mo, may tendency na pwede kang umatras kasi alam mo, lulutuin pa siya ng 10 minutes kasi yung tipong nagmamadali ka na tapos wala kang choice. Kasi hindi naman lahat ng na yan ay hindi naman lahat ay kumakain or mo order ng pagkain yan pag bumibili sila doon. So kahit na mura, wala kang choice, either bibili ka ng fries para lang makaiwas sa karne. Kaya sa totoo lang kung yan lang yung pwede mong hindi mabili na yan lang yung pwede mong mabili na hindi karne dito sa fast food yan eh. Kasi kung bibili ka ng isa, aside do sa nabibili na 10 minutes yung price lang, yung pwede natin mabili doon na kasi pwede mong makain ng mabilisan. Pero ito, yun, pero anyway, pero yun doon naman sa isa, pag bibili ka doon, napakamahal naman. Bibili ka, siguro sasamahan mo pa ng drinks at saka ng price. Siguro mga nasa 200 o 300 plus. 300. Tinry ko 300. This time, ang offer nila ngayon ay ipon. Di ko sure kung di ko alam kung ano yung offer nila. Di ko maalala kung ano yung mga offer nila last year. Pero parang, I don't know. Isda pala.
fish fillet Fish yung fillet na last burger. year. Oo, Oo. pero this time hipon naman yung Hipon nila fillet. Yes. Ito naman. Siguro sa pamilya ninyo, ate. Ano yung pinaka nakakatawa or pinaka weird na inimbento na pamahiin para makasunod lang do sa na kailangan masunod yung Holy Week rule? Weird na pamahiin. Actually, thankful ako wala naman. Sa inyo ba? Gusto ba yung meron sa inyo? Di ko alam pero wala rin naman Pero ang ko lang dito, pag ayun ka, bawal mag-ibo, bawal magpupit ng kuko pag Biyernes Santo. Yun yung, Ay, wait, may naalala ko. Sabi, parang, hindi namin pinapractice ko ba? Pero parang, it makes sense. Pero may narinig ako na may mga tao na hindi nagre-red. yan, so pa yan. Pag parang sa patay, di Oo. ba? Hindi ka dapat mag-red. So, may mga tao na hindi ka dapat magre-red kapag pag Holy Week. Minsan, yung iba naman, yung variation, hindi ka dapat mag-red kapag yung Friday. So, ayun, pero hindi ko siya sinusunod na dahil gusto ko sundin. Pero parang it makes sense lang. Kasi ba't ka nga naman magre-red Di ba? Medyo sad yung mood tapos magre-red ka. Sa bagay. Pero ito naman, kapag dahil minsan pinagtatawanan din natin itong mga pamahiin na to. Mhm. Tingin mo ba ate, ito bang mga visual na paniniwala natin tuwing mahal na araw ay yung paraan ng mga nakatatanda sa atin na i-instill yung disiplina, syempre yung reverence din at yung sense ng shared community kapag ganitong mahal na araw. Actually, maganda na na-bring up mo yan. Now that you've mentioned it, kasi wala, siguro magsa-start ako sa premise na yung Filipinos naman talaga is may general reverence sa mga nakatatanda. Parang regardless, medyo ngayon lang tayo nalaban ng konti. Pero in general, yung paggalang, yung pakikinig natin sa matatanda is hindi lang pagsunod but more on parang paggalang. Yan ang at least interpretation ko sa kultura natin. Having said that, oo, I agree with you. Merong kailangan mo rin talagang disiplinahin. Kailangan mong i-instill yung kultura ng Katolisismo, dahil na kung ang Katolik ka, papasa mo sa mga anak mo, sa mga apo mo lalo na makukulit, halimbawa, shared community. Ano ba sa palagay mo? Ikaw, ano mo doon? Ano opinion mo doon? Ako medyo hindi ko pa siya ma-link, pero ikaw? Siguro ito ate, sa akin, when it comes to discipline, tama rin naman na it's a way for us na kailangan nating magkaroon ng time para sa sarili din natin. Makapagnilay, maisip yung mga bagay-bagay, maalala kung ano yung mga sakripisyo na ginawa ng Panginoon para sa atin, para tayo ay maligtas. And at the same time, when it comes to shared when it comes to the sense of shared community, tingin ko parang, of course, dahil magkakasama kayo sa isang lugar, kailangan mo rin na sumunod din kung ano yung nakagawian o yung nakagisnan na kultura o yung practices na meron doon sa community na meron ka. It's parang paalala siya sa atin na, okay, it's time to take a pause mula doon sa daily grind na ginagawa natin. Ayun, yung masasabi ko na pwede nating pag-isipan ngayong Holy Week. So, sige, ito yung panghuli. Ano yung magandang sa tingin mo na pwede nating gawin ngayong malapit na ang mahal na araw? Ano yung pinakamagandang mga pamamaraan kung paano natin ma-observe ang Holy Week in the best way na kaya natin? Itong ko is for both Catholics tapos non-Catholics. So kung Catholic ka, I highly suggest na gawin mo yung mga gawin natin yung mga hindi mo pinapagawa pero yung mga practices ng simbahan, pabasa, pag-aayuno, pagdadasal, prosesyon. Kasi parang hitting two birds with one stone na pinapalawig mo yung pananampalataya mo. At the same time, nakakatulong din siya sa personal mong pangangailangan. Kasi sa gulo ng mundo ngayon, ang dami-daming mga nagpa-practice na mindfulness mga ganyan, mga
taking a break, mental health break. Pero sa totoo lang, kapag nagdasal ka ng rosaryo, di ba, repetitive, magiging mindful ka sa surroundings mo. Kung ikaw naman nakikinig ng pabasa, o kahit pakinig ka lang, huwag ka nang bumasa, maaantok ka, makakatulog ka, o din na-relax ka, di ba? So, ano rin siya, beneficial, hindi lang on a religious, in the religious aspect, pati yung spirituality mo din mai-enrich. Kung ikaw naman ay non-Catholic, I highly suggest taking a break na wala kang social media talaga. Siguro kung mag-book ka, ganyan, book ka staycation, doesn't have to be the beach, pero kung gusto mo may nature, mas maganda sana. Kasi sa gulo at ingay ng mundo ngayon, importante na rin talaga na naglalaan ka ng oras para sa sarili mo. At yung oras na yon, hindi siya quality time for yourself kung nagko-consume ka ng social media talaga. So, nasa sayo kung ano ang, hindi ko naman ini-impose yung mga gusto natin gawin, di ba, Gab? Ano lang naman to, suggestion. Pero as someone na na-reach na yung edad na to, wow, na-reach yung edad na to, I really do think na ito yung perfect time for us to really reflect or be quiet. Kung nakikringe ka sa reflect, be quiet. Yan lang. Yun lang. So, ayan ate, thank you sa oras na ibinigay mo sa akin. Sa kabila ng may nangyayaring pabasa dyan, and hopefully, sana itong paggunita natin ng mga mahal na araw ay maging paalala rin sa atin na huminto muna tayo sandali at muli nating alalahanin yung mga naging paghihirap ng Panginoon para sa ating mga kasalanan. And with that, ayun, thank you ate sa oras na meron ka ngayong araw na ito. And ayan, para doon sa mga nakikinig sa atin, hopefully ay sana po ay naging makahulugan ang inyo pong paggunita ng mahal na araw. And with that, yan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Yan. Thank you. At dito na po nagtatapos ang episode ng ating kwentuhan. Pwede mong balikan ang previous episodes ng Kwentuhang Random na podcast sa Amazon Music, Apple Music, Podbean, Podchaser, Player FM, Pocket Casts, Spotify at YouTube Music. Huwag mo rin kalimutang i-follow para updated ka sa susunod nating episodes. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.